Guys, nandito tayo ngayon sa bahay ni Juan Luna and Antonio Luna. Tara, samahan nyo kami. Pasok tayo, guys. Dito tayo sa Juan Luna. House of Juan Luna. Wow, bungad pa lang, guys. Nakita mo yung bisikleta nga may makina, guys. Oh. Pero bigas yan. Oh. Bigas yan, guys. Oh. Oh, may carburetor nga maliit. Tapos, spark plug. Alright. Galing, di ba? Oh, galing guys, oh. Oh. Yeah. Kaya nang kano. Ting ng bike nila, guys, no. Sa unang panahon pa 'yon, ha. May ganun yung bisikleta nila, ayos na ayos, guys. Museo. Museo ni Antonio Luna. Good morning pa. Dito, ikaw naman. So, pagdating mo doon, may donation lang kung gusto mo. Tapos, mag-login ka dyan. So guys, ito yung makikita natin pag nandito na tayo sa loob. Ayan, strolling muna tayo. Tingnan natin kung anong mga laman or anong nakadisplay dito. Alright? So, tingnan nyo lang guys, hindi ako pamilya sa ni Juan Luna. So, if you want to know about him, so search nyo lang sa Google. Alright? So, ayan guys. Alam ko guys, itong dala niya, ito yung ginagamit pag magpipintura siya. Yan, ang tawag niyan. Hindi ko alam kung tawag niyan guys. So, yan, alam ko pag gagamit mo pag magpintura ka, dyan mo ilagay mo yung paint na ano, tapos yan. May butas, dyan may pasok yung, so, ito yung daliri, yung isang daliri dyan. Gala guys. Or uniform ni Juan Luna. 5'2". Ito yung pinaka old niya nga damit. Pero guys, I'm not sure na ito ba talaga yung uniform niya. By the way mga ka-jersey doon, si Juan Luna pala, born in October 23, 1857. Tapos namatay siya noong December 7, 1899. Doon siya namatay sa Hong Kong. So guys, if you want siya, nakita natin yung mga letter, old stamp or old pira, di ba? So dati guys, chismis. Ngayon, history na siya. So, wala akong idea masyado ni Juan Luna guys, no? Gloriano. So, yung naka-display dito guys, yan ang mga painting ni Juan Luna kasi pintor na siya. Kasi galing siya mag-drawing. So, yan ang mga gawa niya. Ang family Luna sa Paris. Si Juan Luna guys, isa siya Pilipino painter o sculptor. Isa din siyang political activist of the Philippines, revolutionary during the late 19th century ata. He became one of the first recognized Philippine artists. Galing mo. Sungkod. Tara guys, akyat tayo sa taas. Meron pa sa taas nito eh. Akyat tayo. Galing guys. No? Yan sila. Antonio Luna. Ang si Juan Luna, artist at saka sundalo. Galing naman. Ingat sa pag-aakyat. Tara, taas tayo guys. Si Antonio Luna naman guys, yung kapatid ni Juan Luna. Natao siya noong October 29, 1866. Tapos namatay siya noong June 5, 1899. So, kabataan at pag-aaral. Yan. Doon siya pinatay sa Dagupan City. Juan Luna, isa siya ang commanding general of the Philippines Revolutionary Army. So dito magsusulat guys. Yan. Box. Dictionary. Dito magsusulat. Mga old books ni Juan Luna. Follow this mo. Ayan. Bilang siyentipiko. So, ito yung mga gamit. Mga antigong gamit guys. That one. Ayan o.
Ito guys, yung nasa baba, nakita nyo guys, nasa baba yan, hinahawakan niya. Tapos painting kasi yan guys. So, mga old na gamit talaga yan guys. So, yan ang higaan niya. Hindi ko na ipatutok masyado guys, ano. Just nyo na lang. Tapos ito yung cup. Old cup. Juan Luna. Ang hukbong Pilipino, Antonio Luna and the Philippines Army. So siya yung nagumpisa ng sundalo mga ka-Jerez Bidong. Ayan, just nyo na lang. Kamatayan, Antonio Luna, kamatayan din. Ayan. Noong 1 Hunyo 1899, matanggap si General Luna ng telegrama mula umano kay Pangulong Aguinaldo na napupunta siya sa himpilan nito sa Cabanatuan, Besya. Matingin si Antonio. It is so noble and honorable to suffer for the sake of the country. In truth, my friend, So itong structure guys, matagal na itong structure na to guys, itong bahay na to. Ito yung bahay niya, matagal na to guys. which is life. I would not be indifferent in the face of such pools of secret blood, full of penal blood. Hindi ko may isakripisyo ang katotohanan para sa sarili kong kaginhawaan. I cannot sacrifice the truth for my own convenience. Alright? It is not indifference or fear. For my country, to endure is not to suffer. It is to comply with duty. And compliance with duty is an immense So ito yung satisfaction. chapel niya. Yung mini chapel. Dito siya magdadasal. That cry should be fulfilled, which filled the air and said, "Long live independence! Long live a free Baba tayo? Philippines. Better to die than live under another Filipino are more than who they are. Those promises may go with the Bible. I swear to defend your Ayun, dalawang magkapatid. Yung dalawang magkapatid na to, magaling sila guys. Magaling sila nung panahon nila. Painting. Kung inyong alungkatin yung history nito nila sa dalawa na to guys. Maganda yung history nila, ano talaga. Mamangha ka sa history nilang dalawa. Ayun guys, sila yan, di ba? Yung hawak niya, yung painting guys, di ba? Against the light tayo guys, kaya hindi maklaro masyado yung ano. So ito yung area. Ito yung bahay nila. Sila yung dalawa. Filipino are the living legacy of Juan Luna and Antonio Luna. Juan Luna ya. Alright, if you like my video, please subscribe and share din mga ka-Jerez video. Thanks! Itong bahay nila guys, katagal-tagal ng panahon, nakatayo pa rin ang bahay nila. Although, na-restore na yung ibang parts nito sigurado. Pero yung paggawa ng structure ng bahay, ang ganda no? Pag mayroon kang ganito dati, may pira ka talaga. Mga bricks lahat yan. Ayan no? Tapos, ito yung balon nila dati. So malalim to guys, ayan o. Malalim tong balon na to. So pinagi sa balon, dito kukuha ng tubig, tapos through this. Yung tali nakalobid yan, tapos iikot lang to siya. Ganon, mob, no? Ganon, tapos aakyat na yung timba or tabo, malaking ano, aakyat may tubig na.
So, ayan guys. I hope may napulot kayong aral kasi ako din may napulot din ako na aral dito guys. Located pala to guys sa ano guys, Barangay Garita, Badok, in Ilocos Norte. Itong bahay nila doon siya. Pag gusto nyo kayo pumunta, yung address na yun. Bye guys, see you next video. Alright, thanks for watching mga Jerez with Dong. Stay safe everyone, bye.